Nagtapos ang Kabanata 26 sa tensyonadong paghihintay ng grupo habang patuloy nilang binabantayan ang mahiwagang isla na napapalibutan ng kakaibang daloy ng Shinsu. Walang nagbago hanggang sa biglang lumitaw ang mga senyalis ng pag-uga at pagkilos mula sa loob ng isla, hudyat na may paparating na kakaibang kaganapan. Sa pagpapatuloy sa Kabanata 27, tinawag ng isang babae ang pangalang Asensio na mahimbing pang natutulog habang ang iba ay alerto na sa bagong pagbabago. Ginising siya ng isa pa nilang kasama at pinabatid nito na tinatawag siya ng kanyang kapatid. Agad nitong ipinahayag ang mahalagang balita. May malinaw na paggalaw na sa loob ng isla. Ang matagal nilang binabantayan na Shinsu Barrier ay naglaho at ang pagkakataong matagal nilang hinihintay ay dumating na. Ang misteryo ng kastilyo at ang tunay na dahilan ng kakaibang fenomena ay maaaring masilip na sa wakas. Matapos mapansin na naglaho ang mahiwagang Shinsu Barrier na bumabalot sa isla, nagpasya ang grupo na muling subukang pumasok. Agad nilang inilipat sa diving mode ang kanilang mga sasakyan at agad silang sumisid papunta sa direksyon ng kastilyo. Samantala, sa loob ng isla, nagulantang ang mga bantay at taga-subaybay. May hindi inaasahang nangyari, nagising na si Lady Mago. Hindi pa ito ang tamang oras, ngunit malinaw na hindi na nila mapipigilan ang kanyang pagbangon. Isang tauhan ang mabilis na kumilos, litong-litong ngunit desididong sundan si Lady Mago. Kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang nangyayari, alam niyang kailangan niyang sumunod sa kanya, sapagkat ang paggising ni Lady Mago ay maaaring magdala ng pagbabagong magbabago sa buong daloy ng kanilang mundo. Habang unti-unting lumilitaw mula sa mga kristal, nagpakita ang isang figura, isang babae na may pulang mga mata at balot ng kumikislap na hiyas. Si Lady Mago mismo. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng matinding bigat at nang makita siya ni Urek, muling bumalik ang alaala ng nakaraan. Ang kanilang huling pagtatagpo ay sa Battle of Sanba, isang madugong digmaan na hindi malilimutan. Para kay Urek, ang muling pagkikita ay isang hindi kanais-nais na sorpresa. Ang akala niya, mula sa hiyas ay lilitaw ang isang shining being na magdadala ng liwanag. Subalit sa halip, lumitaw si Mago, isang nilalang na nagdadala ng pangamba. Sa bawat yapak niya dama ang kapangyarihan at panganib. Inamin ni Urek na simula nang marinig niya ang tungkol sa mahiwagang bulaklak, nagkaroon siya ng masamang kutob. Ngunit kailanman, hindi niya inakalang si Mago ang nasa likod nito. Si Mago, na tila ba walang bahid ng pagtataka, ay nagsabing mula pa noong maramdaman niya ang presensya ni Urek ay alam na niyang sila'y muling magtatagpo. Habang magkaharap sila, ipinatong ni Mago ang kanyang kamay sa mukha ni Urek. Sa kanyang mga mata, ang muling pagkikita nilang dalawa ay isang masayang pagkakataon sapagkat para kay Mago, si Urek ang kanyang pinakamaliwanag na hiyas. Ngunit para kay Urek, ang mga salita ng babae ay walang halong ginhawa kundi isang mapait na alaala ng panlilinlang at pagkakanulo. Sa kabila ng kanyang malambing na tinig, dama ni Urek ang mapanganib na kapangyarihang bumabalot kay Mago. Kaya't sa halip na magpadala, tinabig niya ang babae at mariing sinabi na hindi na siya muling malilinlang. Hindi niya hahayaan na ang matatamis na salita nito ay sirain muli ang kanyang paninindigan. Matapos ang tensyonadong pagtatagpo, napansin ni Urek na hindi pa buo ang anyo ni Lady Mago. Para sa kanya, halata ang kakulangan nito, kaya't mariin niyang sinabi na mas mabuting magpahinga muna ito kaysa magpilit. Ngunit imbis na sumang-ayon, ngumiti si Mago at tinanong kung bakit niya nasabing hindi siya kumpleto, ipinagmamalaki pang siya ay perpekto. Hindi nagpatinag si Urek, direktang binitawan niya ang obserbasyong hindi nito maitatanggi. Mas maliit siya kaysa sa dati. Isang insultong nagpabago ng ekspresyon ni Mago. Nabaling ang kanyang kumpiyansa tungo sa pagkagulat bago siya biglang sumiklab sa galit. Sa gitna ng kanilang bangayan, nagpatuloy ang palitan ng salita. Tila ba nagiging mas personal kaysa sa nararapat. Pinagbintangan siya ni Mago ng kawalang galang habang ipinagtanggol ni Urek ang sarili na hindi niya tinutukoy ang iniisip ng babae. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan, ngunit sa gitna ng lahat, biglang bumalik sa alaala ni Urek ang kanyang tunay na layunin, ang korona. Mabilis niyang inisip ang sitwasyon at doon niya napagtanto na hindi iyon ang oras para magpaloko. Ngunit huli na, ang mga kasamahan niyang may hawak ng korona ay nakatakas na. Sa galit at pagkadismaya, napamura siya. Tinawag silang mga hangal na duwag na tumakbo palayo. Habang nagtatago sa mga bato, ipinahayag ni Urek ang kanyang desisyon. Nais nilang makapasa sa pagsubok ng hindi ginagamit ang korona. Naniniwala siyang kaya nilang makaligtas kung sama-sama
basta't walang maghahangad ng kapangyarihan nito. Mariing itinama ni Urek ang kanilang paniniwala. Para sa kanya, tapos na ang laro noong matalo niya ang tagapangasiwa ng pagsubok. Ang korona ayon sa kanya ay hindi dapat maging daan para sa duwag na makalusot. Habang hawak ng grupo ang korona, inulit ni Urek ang kanyang banta. Natigilan na ang walang saysay na pangarap ng pagkakapantay-pantay at dalhin sa kanya ang korona. Ang sinumang mangahas na isuot ito at umupo sa trono ay kanyang papatayin ng walang pagdadalawang isip. Ang kanyang mga matay nagliliyab ng galit at puot na tila ba handa niyang durugin ang kahit sino. Sa gitna ng tensyon, isang malamig ngunit nakakalitong ngiti ang gumuhit sa labi ni Lady Mago. Tila ba naaaliw siya sa desperasyon at sa nakatakdang pagdanak ng dugo. Sa gitna ng tensyon, hinarap ni Lady Mago si Urek. Ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit at pagseselos. Tinatanong kung bakit mas pinagtutuunan niya ng pansin ng korona kaysa sa kanya, gayong matagal silang hindi nagkita. Ang kanyang aura ay sumiklab at si Urek mismo ay napaisip na delikado ang sitwasyon. Kilala niya ang ugali ni Lady Mago, isang babae na nagiging marahas kapag hindi pinapansin. Ipinahayag ni Mago na hindi niya kayang tiisin ang sinumang lumilingat sa kanya at hindi kailanman mapapatawad. Ipinagyabang niyang siya ay nagniningning sa harap ni Urek at hindi siya pansinin ay isang bagay na hindi niya kailanman matatanggap. Kasabay ng kanyang galit, pumutok ang matinding enerhiya mula sa kanya, nagdulot ng pagkawasak sa paligid. Lumindol ang lupa, bumigay ang mga bato at ang alon ng kapangyarihan ay nagpatumba sa lahat ng naroon. Ang ordinaryong kalahok ay napilitang yumuko at nagtakip ng ulo upang makaligtas sa bigat ng enerhiya. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang biglang lumitaw. Isang figura ang lumapit, nakangiting nagpakita na para bang walang anumang kaguluhan sa paligid. Sa gitna ng pagkagulat ng grupo, isang simpleng pagbati ang bumulaga sa kanila. Nagpakilala siya bilang si Lapis at may ilan na tinatawag siyang Cheongyum. Sa kabila ng tensyon, nag-alok siyang dalhin ng grupo kung saan nila nais pumunta, direkta sa trono. Nagtaka ang lahat kung bakit niya gustong gawin iyon at ang kanyang sagot ay simple. Dahil kung magtagumpay ang grupo, tiyak na mapapahamak ang isang tao na matagal na niyang gustong makita sa pagkatalo. Habang bumibigkas siya sa mga salitang iyon, nagpatuloy ang pag-aalala ni Urek sa pinakitang galit ni Lady Mago. Samantala, ang grupo ay nagsimulang magtalo. May mga nagmungkahing makipag-alyansa kay Lapis upang makalapit sa trono, ngunit may iba namang naniniwala na mas mainam ng sumuko upang lahat ay makapasa sa pagsubok. Isa sa kanila ang nagsabing iyon ang pinakamagandang paraan upang walang madamay, pati na si Mr. Blue. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon. Si Gogojong ay agad na nagprotesta, mariing tumutol sa ideya ng pagsuko. Hinawakan niya ng mahigpit ang korona at sumigaw na walang kabuluhan ang ganoong balak. Ang tensyon ay muling umigting, ngayon ay sa mismong loob ng kanilang hanay. Nagpatuloy ang sigalot sa pagitan ng grupo ng mariing igiit ni Gojojong na mas mainam kung sila lamang ang makapasa. Hawak-hawak ang korona at walang balak itong isauli, buo ang paniniwala na ang pagsubok na ito ay isang kompetisyon at dapat lamang na iilan ang magtagumpay. Ang kanyang pananalita ay nagdulot ng tensyon at pagkabigla sa mga kasama na nananawagan sa kanya na ibalik na ang korona. Ngunit imbes na makinig, tumalikod siya at kinausap si Lapis na nag-alok na ibigay sa kanya ang lokasyon ng trono kapalit ng pag-aalis sa mga mahihinang kasama. Lalong lumala ang sitwasyon ng ipahayag ni Gogojong na siya lamang ang may alam sa kasalukuyang kalagayan dahil naglagay siya ng observer sa isang kalahok. Ang kanyang intensyon ay malinaw, gamitin ang impormasyon at ang korona upang manipulahin ang lahat. At gusto rin niyang makita ang pagbagsak ng isang kinamumuhiyang nilalang, si Urek. Ang kanyang mga salita ay puno ng galit at inggit, tila ba hinahabol niya, hindi lang ang tagumpay, kundi pati ang pagbagsak ng isang kaaway. Sa halip na magalit, ngumiti ng mapanganib si Lapis. Sa kanyang malamig na tinig, sinabi niyang gusto niya ang mga taong may pusong kasing itim ng kay Gogojong. Sa puntong iyon, nag-alok siya ng kapangyarihan bilang kapalit ng kanilang kasunduan. At sa isang iglap, bumalot ang nakakasilaw na enerhiya. Ang sahig ay kumislap ng asul na liwanag at isang portal ang bumukas. Habang nakatingin sa kanya ang grupo na puno ng takot at alinlangan, ngumiti lamang si Lapis at nagtanong, "Tara na?"
Habang patuloy na naglalaban ang tensyon sa paligid, napansin ni Urek ang isang nakakasilaw na liwanag. Mabilis siyang napatigil at napagtanto na iyon ang direksyon kung saan kumikilos ang korona. Agad siyang tumakbo, buong lakas na sumugod papunta roon, ngunit sinalubong siya ng kakaibang hadlang. Sa harap niya ay lumitaw ang isang mahiwahang bilog, reversal of desire. Ang teknikang ito, ayon sa kanya, ay isa sa mga kapangyarihan ni Mago. Isa itong ilusyon na dinadala ang kalaban sa kabaligtaran ng kanyang pinakananais. Nililito ang kanilang mga mata at isipan upang hindi nila maabot ang kanilang tunay na hinahangad. Napatigil si Urek at sa malamig na ekspresyon ay tinatanggap ang katotohanan. Hindi niya maaaring habulin ng korona hanggat hindi niya natatanggal ang hadlang na ito. At ang hadlang na iyon ay walang iba kundi si Lady Mago mismo. Sa kanyang isipan ay tumatak ang malinaw na pasya. Wala na siyang ibang pagpipilian, hindi niya masusundan ng korona, maliban na lamang kung matalo niya si Mago. Sa gitna ng durog na lupa, lumitaw ang trono na nakasentro sa lahat. Ang mga sugatang kalahok ay nagkalat, at isa sa kanila ay nakitang may pulso pa, may pag-asa pang mabuhay. Sa kabilang dako, may ilan na sumang ayon sa mungkahi ni Urek na tapusin na ang walang saysay na laban. Mismong ang princess ng Zahard ang tumindig, tanga ng espada, at nagpahayag na siya mismo ang haharang sa sinumang lalapit sa korona. Habang may ilan namang nakahinga ng maluwag, biglang sumiklab ang nakakasilaw na liwanag at yumanig muli sa buong lugar. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang lumitaw sa mismong tabi ng trono, isang presensyang hindi inaasahan ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang nakamamanghang kalahok, suot ang korona at nakaupo sa mismong trono ay nagpakilalang hari. Sa kanyang noo ay kumikislap ang isang hiyas na tila nagpapalakas sa kanyang presensya. Mula sa kanyang bagong posisyon, itinutok niya ang kanyang kamay sa mga kababaihan sa paligid na para bang isang makapangyarihang pinuno nag-alok ng espesyal na lugar sa kanyang tabi. Ang kanyang ngiti ay puno ng kumpiyansa at kahibangan, wari tunay ngang siya ang nagtataglay ng kapangyarihan. Biglang umalingaw-ngaw ang opisyal at nag-anunsyo. Ang regular na si Gogojong ang umupo sa trono. Kasunod nito, isang nakakabinging pahayag, nagsimula na ang pagbibilang ng oras. Ang lahat ay natigilan pati na si Urek. Nagtaka siya at naguguluhan kung sino nga ba si Gogojong. Ang huling katanungan ay nag-iwan ng matinding tensyon at misteryo na parabang ang tunay na laro ay saka pa lamang magsisimula. At dito nagtatapos ang Kabanata 27. Abangan ang susunod na kwento.